na mangyayari sa mga sangkot dito po sa flood control projects sa harap po ng investigasyon. Nako mga kababayan, ito na yung sinasabi natin. Ha? Magtiwala lang talaga tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam natin, no, na darating ang panahon na ito'y hindi natin pagsisisihan mga kababayan. Ma'am Mary Bewley, salamat po. 'Di ba? Hindi natin pagsisisihan dahil alam natin na napakatalino ng Pangulo, mga kababayan ko. Tiwala talaga tayo, no? Dahil maraming, sabi nga ni BBM, nagbitaw na siya ng salita na hindi siya aalis sa Malacanang hanggat hindi natatapos itong problema sa mga maanumalyang flood control na yan. Nako po, diyan pa lang mga kababayan ko, no? Makikita natin sa presidente na talagang may kamay na bakal, no? Talagang makikita natin na talagang susupulin itong mga ganid na politiko na sangkot po dyan sa maanumalyang flood control, kung sino po yung mga sangkot dyan, at mukhang may listahan na ang Pangulo. Nako mga kababayan ko, no? Talagang tiwala po tayo. Eto, pakinggan natin, no? At may katanungan nga po itong media kay Attorney Claire Castro patungkol nga po rito sa mga patayan. Mukhang nagkakabulgaran na ito, no mga kababayan, dahil nga po dyan sa mga maanumalyang flood control na yan, at mukhang may mga patayan na nagaganap mga kababayan, no? O ayon di umano dito sa reporter na ito. Pakinggan nga natin, ha? Pakinggan natin muna, ha? Oo. Makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot. Nako! At uutos pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP, para maiwasan kung anumang krimen ang maidudulot ito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Follow-up question, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Ayusek, follow-up lang po sa usapin ng mga contractor. Sa social media po, lumalabas na rin yung mga kamag-anak, yung mga anak ng mga contractor di umano, and flaunting luxurious lifestyle na yung mga netizen po talaga ine-expose sila. Siguro po while the intention of naming the top contractors ay para mabigyan ng idea yung publiko, for some, naging way din po ito to trace yung mga lifestyle po ng mga kaanak nila. So siguro po, anong mensahe ng Malacanang sa publiko who are targeting or at least ine-expose yung mga kamag-anak po ng contractors? Yan naman din po talaga ang naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at kondisyon. Next question, Nel Maribojo, UNTV. At hindi lang yun mga kababayan, meron pang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan, no, yung mga yaman nitong mga nasasangkot dito mga kababayan, lalo na yung DPWH, yung mga empleyado yata dyan, no? Nasa halip na 1-year ban gawing 5 years ban, ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? Oy, wait lang mga kababayan ko, Kaloyal, ayun, good evening boss, ayun, Lodi, Papa BTV, yung good evening Kaloyal, ha. Pakinggan natin to mga kababayan, na mukhang maganda itong tanong ng isang media, no? Pakinggan nga natin to. Mukhang maganda itong tanong na to. Ha? Pakinggan natin to mga kababayan. Nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at kondisyon. Next question, Nel Maribojo, Pakinggan natin. UNTV. Yusek, may mga nagsusulong na higpitan yung batas, regulasyon dito sa mga contractor na pumapasok sa kontrata sa pamahalaan. Isa dyan yung sinusulong ni Senator Soto na sa halip na 1-year ban gawing 5 years ban, ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? Dapat lang. Tignan po natin muna kung ano magiging detalye ng igagawing batas ni Senator Tito Soto para po mapag-aralan mabuti. Ito naman po ay para din sa bayan at para din naman sa mga negosyante na inosente naman sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ay, mga kababayan, Tito Soto, tingnan nyo po. No? Talagang napakagaling. No, mga kababayan, talagang para sa taong bayan, bumawi po si Tito Soto, mga kababayan, ano? Na talagang alam naman natin nung nakaraang eleksyon natalo yan, pero ngayon sa kanyang pagbabalik, bumawi po mga kababayan para lamang mapatunayan niya na kaya niya pang magsilbi sa taong bayan ng tapat